Hello mga ka-Antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So medyo pawis na pawis pa yung ka-Antrep dahil nga nag-practice po kami ng aming Zumba para sa Baragatan. So anyway mga ka-Antrep, meron tayong katanungan dito. Alam nyo mga ka-Antrep, ngayon ay May, ilang months pa lang ba after ng January na kung saan renyuhan at kuhaan ng mga business permit. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa mga small business, particularly na in motor shop business or motorcycle parts and accessories, motorcycle and repair shop business. So kung interesado ka sa mga topics na yan, paki-click na lang po ang subscribe button at yung notification bell para ma-notify ka every time na may in-upload po tayong bagong video. So mga ka-Antrep, mayroon nga nag-comment doon sa ating video na kung okay lang ba na nadagdag gastos lang ang sa BIR o yung tinatawag nating Certificate of Registration. Ang sabi niya, business permit ay okay na yan. So alam nyo mga ka-Antrep, baka hindi po natin alam lalong-lalo na po doon sa mga baguhan, any business po mga small businessman, startup business, lalong-lalo na po doon sa mga baguhan pa lang mga ka-Antrep, share ko lang po sa inyo mga ka-Antrep na kung tayo po ay may business permit, ay kukuha din po tayo, obligado na po tayo na kumuha ng COR na tinatawag sa BIR or yung ating Certificate of Registration ng ating business. Alam nyo mga ka-Antrep, kasi meron tayong tinatawag na tax mapping. Kung hindi nyo na itatanong, na tax map po ako, hindi dahil wala akong COR or Certificate of Registration at business permit, yun ay dahil nung nag-tax mapping, dapat po kasi yung ating mga business permit, yung ating COR, yung ating plate ay naka-display po sa ating store, sa ating shop or sa ating business business building or business ganito, store. Dapat po siya ay visible sa ating mga customers at sa public. So ang nangyari po doon sa akin nung nag-tax mapping, meron po akong business permit, meron din po akong COR. The problem is yung book of accounts po ay wala, hindi ko hawak, nandoon po sa aking bookkeeper. So yun po yun mga ka-Antrep, at hindi po sapat mga ka-Antrep na may business permit lang tayo. Once na ikaw po ay may business permit, dapat po yan ay iparehistro nyo po or iparegister po natin sa BIR. Kaya po tayo kukuha po ng COR. Once na pumunta po tayo ng BIR, ang ating po requirements dyan yung ating business permit, yung ating pong yung papel po na binibigay sa atin ng munisipyo or ng city hall pagkatapos ng renyuhan or pagkatapos ng pagkuha mo ng business permit. Kung baguhan ka pa lang, ay yung papel na yun ay may tatak na business permit, at yan po ay dadalhin natin sa BIR natin kung saang po kayo, saang office po kayo nakatalaga or kung saan po yung opisina ng inyong region or ng inyong city or ng inyong probinsya. So kukuha po kayo doon, ipaparehistro nyo po yung inyong business. 'Di ba? Meron tayong DTI, kung ano nakalagay sa DTI, yun din nakalagay sa ating business permit galing sa munisipyo or galing sa ating mga city hall. Dadalhin yun sa BIR, sa opisina nila, para kukuhaan natin noon ng Certificate of Registration. Ibig sabihin, nakapagparehistro tayo or registered tayo sa BIR, nagbabayad tayo ng taxes sa BIR, hindi lang sa munisipyo. So meron tayong binabayaran dyan na monthly, quarterly at annual na binabayaran, maliban pa sa pag-renew ng ating COR, yung Certificate of Registration, kasi nire-renew din yan at inaanuhan tayo niyan, yung ano ba tawag dito, dyan kasi tayo makakakuha ng official receipt para sa mga professional, at sa atin naman ay sales invoice doon sa mga negosyante or sa mga store, mga tindahan or sa mga businesses and services. So, dyan po tayo makakakuha, dyan po tayo, yan po ang magiging dahilan kaya makakakuha tayo ng or makakapagawa tayo ng resibo. Dahil kung hindi po tayo rehistrado or wala po tayong Certificate of Registration galing sa BIR, hindi po tayo makakapa-imprenta or makakapagawa ng mga resibo. Ano ba yung resibo? Sales invoice. Yun yung mga official, considered as official receipt na natin sa mga professional. Kasi kapag halimbawa, 'di ba, mga doktor, mga lawyer, yung mga professional, ang kanilang ini-issue ay
OR, official receipt. Sa atin naman, sales invoice. Yun yung mga nalangkwa ako. Ayan, ito po yung tinatawag nating sales invoice natin. Yung mga resibo na may tatak dito ng ating business permit at meron ditong receipt number at ayan, register din po yan yung nag-iimprenta dito. So, makakapa-imprenta po tayo or makakapagawa tayo ng resibo doon din sa mga registered na mga printing press para gumawa nating resibo kasi pinapagawa to by booklet. Depende sa inyo kung 50 booklets, kung 100 booklets, kung 25 booklets, depende sa inyo. Basta ito ay ating sales invoice. Official sales invoice, ka-equivalent siya ng official receipt. So, di ba may mga customer na sabi, ma'am, pwede pa hingi ng OR, ito na yung ibigay ninyo. So, sales invoice kapag sa mga tindahan. So, yun siya mga ka-antrep. Kapag wala kang COR or Certificate of Registration, kapag hindi ka po nagparehistro, hindi mo pinarehistro ang business mo sa BIR, hindi ka magkakaroon ng sales invoice. So, paano ka mabibilhan ng mga customers mo na kailangan nila ng sales invoice? Halimbawa, kailangan nilang ipa-refund yan sa mga company. Kapag sa teacher na kailangan ipa-refund nila, head office or sa mga offices, sa mga companies, ay kailangan nila ng mga sales invoice. So, hindi ka sa kanila makakapagbenta kasi wala kang official sales invoice. So, wala kang official sales invoice dahil hindi ka nagparehistro sa BIR, hindi mo pinarehistro ang iyong business sa BIR. Ngayon, once na nag-ikot ang mga taga BIR, nag-tax mapping sila. Tax mapping na tinatawag yung may ganyan niya na sticker na once na check ka, mayroon ka bang business permit? Check. Mayroon ka bang certificate of registration ng BIR? Check yan doon. Mayroon ka bang mga receipts? Check yan doon. Ang book of accounts mo nandyan? Wala sa akin nung inspeksyon, kaya ako doon na ako ay namultahan mga ka-antrep. So, may multa po iyon. So, kapag wala po kayong COR or Certificate of Registration na maipapakita once po na nag-ikot yung ating mga taga BIR, ay maari po kayong mamultahan. So, medyo masakit dahil malaki po ang multa ng mga ganyang mga penalty. Halimbawa, wala kang business permit or paso na ang DTI mo. Once wala kang DTI, mahirap yun kasi kapag kumuha ka na ng DTI, mahahalungkat din yung mga years mo na wala kang permit. So, magagastusan ka doon kasi babayaran mo yun, mamumultahan ka. So, mas magagastusan ka pa talaga mga ka-antrep. Yung pagkuha naman po kasi ng COR is maliit lang naman. Na more or less siguro 500 to 700, 800, 900 to 1,000, 1,500. Depende siguro sa iyong sa laki ng company mo. Pero sa amin kasi is 500 lang. So, what is just 500 for your safety sa iyong business from multa, 'di ba? From penalty. So kailangan mo talaga siya, iparehistro at saka makakapagawa ka ng resibo or sales invoice. So meron naman tayong bayarin na monthly, quarterly at annual. Maliit lang po 'yan siya mga ka-antrep kasi depende naman kung magkano ang iyong i-declare na iyong mga gross sa iyong business. So yun lang mga ka-antrep, malinaw po na kailangan po nating iparehistro or kunan ng Certificate of Registration ng ating mga businesses sa BIR. So, ang ibibigay nila sa atin, i-issue nila sa atin ay Certificate of Registration na yun naman ay gagamitin natin para tayo ay makakuha ng makapagawa ng resibo. So, yun lang mga ka-antrep, sana ay malinaw po at hindi po sapat na mayroon lang business permit, dapat po may COR from BIR. Maraming salamat, thank you sa nag-comment at sana ay naliwanagan para din doon sa mga hindi pa nakakaalam. Thank you at see you on my next video. Please follow, like, and share. Subscribe and pa-like na rin po ng video at pa-comment na rin. Bye-bye!